May buntag mga kabrigada. Kini ang sabi niyo lagad, Brigada Carlo Guzman, Duga-Duga. Agosto 30, adlong Lunes karon mga kabrigada. Ang hinaot ako nga naka mo sa maing kahimtang. Ayaw ninyo kalimti ang atong tulamanon inkwentro. Kaya programa nga makikuban ka ninyo aron magahisgot sa mga butang lungsodon. Nga nagalambigit ka natong tanan. Kini ang inyong alagad, Val Gilaran. Yan isyong atong himay-himayon karumugtaga, atong tatagon na aron nga maghatag kini kanatog dugang kasayuran, dugang kaalam. Everyday dinhi sa atong programa Brigadang Val. Dinhi lamang sa atong programa ang Inkwentro. Unang hisgutanan karumugtaga Brigadang Val. Kunya abli day podto ang atong text hotline para sa inyong mga comments sa mga kabrigada. Dinhi sa atong hotline number nga 0930-764-0675. Naka-flash usab kini diya sa inyong mga TV screen ang atong brigada text line number. Send your comments alang sa tuwa kanang basa o ato kanang pagabasahon Brigadang Bahala dinhi sa atong programa samtang kini nagapadayon. Unang butang atong isgutan karong buntaga mga kabrigada. By the way, di na to kalimtan Brigadang Val National Heroes Day. Tama, no? National Heroes Day. Pizza 30. Pizza 30. Pizza Of course, 30. no? Unya gitunong gyud na siya every Monday. Kaya ron gyud nga doon na bitay taas-taas bitaw nga lugway ang atong mga pamilya. No, sa yunan kag gikan sa Sabado, Domingo, onya Lunes, holiday, pagka Martes ay pagka mo report now ready na nga atong mga engineer. Oh, ready na. Ready na. Murag okay na kaya pamilya Brigadang Val. Wala man tayo labot sa ano. Wala man tayo holiday. Wa man tayo holiday. Kanunay ning ato kumbate. Basta niyata sa pagpangalagad sa mga katawan Brigadang Val. Why holiday? Kalipay na to. For more than 30 years, Brigadang Val, why holiday diya sa pagpangalagad sa broadcast media? So, dako-dako na gyud kag natigom. Dako-dako na gyud kag natigom mga leave of absences. Pwede man nato na ipa-convert to cash. Pwede ra na, no? Labi na sa mga media nga iya sa government. Nindot kay ang ilaha dito. Onya, Heroes Day kanoy binta na ni katuig sa diyang gisugda nato mga kaigsunan pag sa ulog ang legal nga paginumdum sa atong mga kinabuhi sa atong mga bayani Brigadang Val. No? Unya, kanira bang ato mga bayani, no? Kay kuan ra kinabuhi ra bagin ang kapalit ani. That's right. No? So mo na nga dili basta-basta kay panahon gani nga mag-celebrate kita og ingon ini Heroes Day. Medyo ang atong kasing-kasing kabrigada Carlo mura pong pugaon ba? Kahinumduman nato to mga heroes nato gagi tugyan ang ilang kinabuhi, ihatag ang ilang kinabuhi, no? Mo na nga medyo karon sa atong panahon. Daghan pagyapon mga heroes karon. Ang current nga mga heroes sa karong panahon na Brigadang Val dili mga patay. Dili na patay. Mga buhi. Pero kadtong mga nangamatay himuon nato to silang inspirasyon. Nga kinahanglan ato ipadayon mga kaigsunan ang atong kinabuhi pinagi sa pagsubay sa tanan nga mga protokol. Pero gamay lang Brigadang Val, no? Ang atong mabayani kaniadto nangamatay pero dunay purpose sa ilang kamatayon Brigadang Val. Wa to sila ingon nga nangamatay tungod lang kay nangamatay lang sila Brigadang Val nga walay pulos, no? Nakigbisog sila batok sa mga langyaw nga miulipon sa atong yutang na tawhan. Kinabuhi ang ilang gisugal ug ilang gihalad aron nga makamtan nato ang atong kagawasan karon. That's right, no? Muna nga atong inumduman mga kabrigada ang matagpatak sa dugo nga sa inang yuta nataga ka nakahatag og dugang katabunok sa atong tinguha og pagpangnibasog alang sa pagpangita sa tinuod nga kagawasan. O ang tungod ni ana karon kita nag-enjoy. Kita na ang nag-ani sa ilang mga kahago, sa ilang kinabuhi, sa ilang gihimo kaniadto. Although karon lahi na pud nga mga hugna sa mga heroes ang ma-plaster karong mga adlaw sa atong panahon, di ba? No? Sa ato pa, we are debtors. Nakautang ta og buot. Dakong buot gikan sa atong mga bayani Brigadang Val. Spoko mo na nga mga bata pa kay to sila Brigadang Val. Pero unsa bay armas sila kaniadto? Guna, sundang, bulo, bunal. Bunal, no?
Pero bisan pa man ining tanan nang libasog sila nga mabuntog ang mga langyaw nga superior ang mga armas, no? Aron lamang kita karon mga kaigsuonan makasimhot sa nangalimyon nga hangin sa kagawasan, Brigadang Bal. Grabe, no? O ya, tungod pud na sa ilang tinguha. Tungod sa ilang tinguha nga ilang labanan ang ilang nasod ug ang atong nasod. Right. No? Eh, siyempre, daghan man gustong mailog sa atong nasod kay nindot, magkining nasod na to. Nindot. So, mo lagi na ang kapalit po ang ilang kinabuhi. Yeah. So, ang ilang paningkamot, ang ilang kinabuhi, ang ilang kusog, no, tanan, ilang gitugyan aron nga abot nato kining atong gitagamtam karon Yan. nga kanindot sa kinabuhi, Brigada Carlo. Mauna, mga tatay, mga nanay, ipasabot ngadto sa atong mga kabataan. Kana inyong mga kabataan diha, pasabtanan ninyo, no? Nga kini atong kagawasan nga gipaymuslan karon, makaduwa mo diha og mga PUBG, pero dili na mahitabo kung pananglitan ang atong mga bayani kaniadto wala pa mo bugtaw, mitahan sa ilang kaugalingon, mupusta sa ilang kaugmaon aron nga kita karon hayahay na, Brigadang Bal. Karon sa ato mga ginikanan, sa mga tatay o sa ato mga nanay karon nga nagapaminaw, kailahanglan nga atong dasigon, no? Ang atong mga kabataan kay kitang mga naana karon sa frontliners nga mga ididara na, no? So importante karon nga magpabilin kita og mga pagmaymay. Right. Pabilin kita kanila og mga pagpadasig, no? Ay kinsa may kaugmaon sa atong musunod nga henerasyon, sila man. Correct. No? Oh. So kinahanglan nga mapabutang nato sa ilang kasing-kasing o sa ilang hunahuna kung unsa kadako ang atong function, unsa kadako ang atong bahin, Yan. no? Sa atong umaabot nga generation, Brigada Carlo. Right. Atong buhion o handumon sa tanang panahon ang atong mga bayani, Brigadang Bal, ang ligasiya nga ilang gibilin alang kanato. Gumikan kay kini mo'y maghatag kanato og lig-on nga kaugmaon. Kay mo na giingon, Brigadang Bal, nga bahala na kuno og walay kagahapon nga malingi. Basta kay duna pay kaugmaon nga malili. Apan, mas nindot yun nga lingion nato ang atong mga kagahapon aron nga mas undanon ang atong paglili sa atong kaugmaon. Tama. Yan. Kay kung dili ta kabalo mulingi, imposible nato nga mamahimo kitang successful sa atong ugma, Brigada Carlo. That's right. So, mao na, no? Mga kaigsuonan, National Heroes Day. Apan ini buntaga unang isyu karon nga mga kabrigada nga atong hatagan og pagtagada, gikonsiderang isolated case lamang kuno sa labaw sa Dr. George sa P. Royeca Hospital. Ang nahitabo nga shooting incident ngadtong adlaw Huwebes sa buntag, Brigadang Bal. Kung diin nailugan og posil sa usa ka pasyente ang gwardiya. Rason nga duha ang nangasamdan. Unya, sigon sa labaw sa Dr. George P. Royeca Hospital nga wala sila angayng bag-uhon sa protocol sa ospital human sa insidente. Apan suwestyon nga unta madugangan ang mga issue nga adunay service firearms. Yan. Apan ang pangutana karon na Brigadang Bal, do na bay angay nga madubag sa maong insidente o wala? Mao nay dako pangutana. Kinsa may mo take og responsibility ngadtong maong insidente, Brigadang Bal? Dako Mao nay ni nga pangutana. dako na Brigada Carlo. pangutana, no? No, tungod kay kinabuhi kanunay ang nakataya dinhi. Right. No? So, Unya, sayo kang mahimong hero ba? Unya, ang imong pagkahimong hero kanang disgrasya lang. Disgrasya. Mas maay man tong nahimo kang hero, kaya kanang dunag yung kay insakto nga gipakiglaban ba? Right. Na, di ba? Dili pa nimo panahon. Natapos na ka kay tungod lang aning nahitabo sama niini. No? Dunay usa ka pasyente, wala lang nahibawan, maayo daay kay mangilog og armas, mga kabrigada. Perting mayuha. Unya, ang armas ni Civil Security Unit Juanito Bactul, Galagaran, Brigadang Bal. Unya, ang nangilog, kadtong pasyente nga nailan sa pangalan nga si Juro Bosong Gol. Nga netong higayuna, nag-standby sa billing section sa maong tambalanan, Brigadang Bal. Mo, tagon sa po siya dito nga pasyente
man Ano ka naman siya dito sa billing, no? Billing section. Ah. Nga naamang ka to siya problema, nasa sakit, o diya dapat dito to siya dapat nakahigda sa higdaanan niya. O naka-dextro siya dito kung naman siya problema sa iyang panglawas. That's right, no? So, mga tinungdan, atong Sabado sa buntag, nabulabog ang maong tambalanan, gumikan na ining maong insidente sa pagpamusil Brigadang Bal. Now, tungod ini, atong subayon ang istorya, no? Kay dito man ang atong mga kaubanan ng mga brigada newsmen, atong mga kaubanan ng mga brigador, dito gyud sa tambalanan, adtong tungura sa Timing. tabo ni. Timing yun. Pwede timing nga gyud. O niya dayon sila madagatag kanato dito og blow by blow coverage sa diyang nahitabo ang mga insidente Brigadang Bal. O niya ilang gisubay nga kanto day kuno si Gol atong pasyente nga nangilog og pusil, no? Si Joro Bosong Gol gi-turn over na ito gidala sa police station, kung wa ko masayop murag police station number 2 ang nagdala ni adto Brigadang Bal, no? So gidala dito sa tambalanan kay aron nga matagaan og medical attention, kay initially doon na kunoy mga gas-gas ang maong tao. Doon ay tingali, basig nagkadugo to niya biktima baka sa vehicle accident, no? Pato nga ilang gida dito, Brigadang Bal. Ingo mo na side sa pulis. Mga side sa police. Kay gidala dito murag nakitaan o na murag na banggaan pa ni siya na kaladkad siya sa sakyanan. Sa nga sakyanan kakaladkad niya. Mato nga ilang gida dito kay naman siya mga samad. That's right, no? O niya dayon pag-abot dito sa ospital Brigadang Bal, ambot og unsay proseso sa ilang pagdawat og mga pasyente ditong diya sa atong tambalanan karon, proper evaluation sa usa ka pasyente Brigadang Bal tungod kay dunay nakaobserba basin og mentally deranged, mentally challenged ang maong pasyente. So niya nang bahina Brigadang Bal, kinahanglan gyud nga doon nagitataw gyud nga intervention, no? So karong buntaga makauban nato live sa linya via phone patch ang spokesperson sa General Santos City Police Office nga si Police Lieutenant Claricel Perez. Ma'am Claricel Perez, may buntag ug welcome sa Brigada News TV, Police Lieutenant Perez. Yes po, good morning po. Yes, good morning. Makauban nimo Ma'am Perez, no? Karong nga buntaga, si Brigadang Bal Gilaran ug si Brigadang Carlo Guzman Dugaduga. Ma'am, mahimo ba natong mahibaw-an og unsa nay initial nga investigation karon sa atong Philippine National Police niadtong nag-amok nga tao dito sa George P. Royeca Hospital? About incident sa Dr. George Royeca Hospital, what the suspect and the patient, no, stable na ilang condition, and by tomorrow, kasi holiday tayo ngayon, i-file na po yung complaint against doon sa ato ang offender for frustrated murder and attempted murder po, sir. I see. So far, kung pananglitan ato nang i-file, pwede ba nimo Ma'am relate kung unsay background, facts of the case? Ang ato ang alleged suspect, kani daw is from Balot Island, sa Davao Occidental, and allegedly naani siya kaning dati nga kaso for qualified theft. Nag-filing siya sa Digos, and was arrested sa diri sa Tua, pero nakabilang na ni siya for temporary liberty. So ang motive sa karon hindi pa nato maano kay according sa ating investigator, dili pa cooperative ang suspect nato kung unsa jud ang rason nga nung nahimo niya. So hopefully pag medyo maging open na siya, mahibalaan nato kung anong nahimo niya itong incident. Alright. So as of the moment, Ma'am Perez, ready na ang kaso. Subject na lang ni para i-file ngadto sa Fiscal's Office. Prepare na daw ito sa ato ang police station 3, and for filing na kani siya supposed to be karon na adlaw, pero hindi man ta karon, hopefully ugma ma-file na jud ni siya for frustrated murder and attempted murder po.
Ma'am, pwede ba ma-explain ngadto sa atong mga kabrigada nga nananaw karon sa atong programa kung unsang itabua nganong nadala kini siya dito sa George Royeca Hospital? Allegedly, kaya siya na sila victim, no, ang aksidente ni siya, and gidala niya sa atong police station 2 for medical intervention. Then nag-adto daw niya siya dito sa admin building, no? Dito na nagkaroon ng commotion, so parang commotion siya sa atong CSU, o kani siya nasuko. So mauna siya, dito na nag-start ang commotion. And thankful ta nga na ay isa ka Philippine Army that time na nag-responde ka agad-agad sa insidente po. So, Ano siya, sir? iya. Kani si Gol, ma'am, no, ang kining nangilog og pusil, Mr. Joro Bosong Gol, doon na ba'y record sa police station number 2 nga nagresponde sila og vehicular accident nga diin ang biktima mao ni si Gol? Actually, ang ano is Yes, traffic ma'am. PE nga pa unit, oo. So, dala nila dira sa Dr. Royeca para for medical intervention. So, siguro buriyong ni siya unsa bang nahitabo kay considering nga kaniyang asawa sa allegedly namatay last June. Okay. No? So, isa na siya sa atong ginalantaw po kung bakit na siya mga problems. Okay. And naano siya yung tatlo pa anak. So, isa na sa atong ginalantaw, either meron siyang problema na nag-trigger that time na iyang ginadala-dala. I see. So, atong atong i-acknowledge no ang atong mga kapulisan diya sa Police Station 2 nga mao nakaresponde unya naghatod ining maong tao ngadto sa Royeca Hospital. And pag human ni naghatod Ma'am Perez sa diyang gi-turnover na ni dito sa George Royeca Hospital, dito na natapos ang ilang intervention. Kaya siyempre, na-turnover naman ngadto sa management sa Tambalanan. Am I correct, Ma'am Perez? Opo, Yes, ma'am. opo, para maanuhan sila dito. Considering na, naman siya, conscious naman siya. Conscious. So, ito na pagka next morning na, dito na siya to morning, alas 9 yata po siya. Alright. So, mauna ka nakita pang incident din na to, sir. So wala na mo mag-expect nga doon na pa di ay masumpay nga hitabo, insidente after ni Adto, Ma'am Perez, no? Opo, sir. Wala ka nag-expect na maging ate siya. Lieutenant Val? Considering na, okay pa naman sa istorya at that time kung gidala siya. Lieutenant Perez, si Brigada Val, no? Kilaran. Ma'am, ang kana bang is-open nato diya sa inyong mga police station? Like, for instance, katong nahitabo siya, medyo na-disgrasya siya. Ug kana bang yung sitwasyon nga ginalantaw sa inyong mga kapulisan nga, grabe ba gyud kaayo ang iyang mga samad nga nganong dadon ba gyud siya dito sa ospital or pasig pwede ra nato mabutangan og mga mirtayulit og iyang mga samad dito, no? About sa iyang incident, sa iyang vehicular accident, mauna siya siguro gidala sa ato ang hospital considering na medyo siya medical intervention that time, Sir Val. So, mauna siya nga gidala siya dira sa Dr. Royeca. Wala ba tayo mga kining mga tawag ni Brigada Carlo kanang mga mga gamit ba diya sa atong police station, no? Ginagmay lang ang mga problema ba, pwede na lang nato silang tambalan diha para nga di na lang sila madala dito sa ospital kung di man lang yun kay grabe. Yung mga first aid na to, Sir Val. Na-attack pero syempre considering na motor ilang nila siguro ang ato ang investigator that time or responders gusto nila ibutang ilagay sa talaga na okay yung tao to confirm talaga na wala nang more damage na nahitabo. It's either hindi na ito mabalan kung nga ba worse pa or fracture
fracture nga nahitabo sa iya mo na siya nga gidala dito sa Dr. Royeta, Sir Val. Ma'am, sa pikas bahin, like for instance, kato kay murag kadudahan magto siya nga medyo depressed kato siya nga tao, no? Although nga na-disgrasya siya. Sa ato bang mga police station, naa ba tay butanganan sa mga tao aning may mga depekto gamay sa ulo? Naa ba? Sir Val, wala tayo. Wala tayo. And considering is po, actually gani isa pa na sa ato ang naging kay ato mga stations is medyo puno po na ato ang mga custodial Cell. cells. So isa po na sa ato ang ato ang mga prisoners or turn over na siya nato dahil gina-commit nato na siya sa ato ang CTG. Ma'am Perez, doon ako'y dugang nga nga pangutana, no? Pananglitan doon na bitay mga mentally deranged nga inyong girespondihan o niya inyo ni siyang i-rescue kay may term ani nila, no? I-rescue na to. Asa man ni usually ninyo i-turn over considering nga wala tay custodial cell intended for a depressed person or mentally challenged nga tao? Oo. Kani siya Yes, ma'am. City Health Office considering na kani sila nga mga persons or victims, it needs medical intervention or psychological, which is ang makatabang alis sa kuha is the City Health, no? So gina-refer na to sila para sa inaning mga interventions. Okay. So, kinsay nag-take og lead sa investigation after the incident dito sa Royeca, ma'am? Lain ang police station office? Ang nag-take ani Sir Val is the Station 3, which is under sa ilahang EOI, Sir Val. Apo. I see. So, lahi na nga police station ang nag-conduct og investigation. But, ma'am, mangutana lang ko, kadtong police nga nag-deliver gikan sa police station 2, nakuhaan po to siya og affidavit para sa mong kaso. Para Yes, ma'am. sa Station 3, may mga witnesses tayo. Ang witness na to is kaning dali lang sa Correct. ano tawag sa Dr. Royeta, Sir Val, and kasi ang psychological or ang problema niya sa let's say yung pagiging depressed niya is supposed to be i-confirm siya sa isa ka-expert, no? Isa doctor ang mag-confirm niya sa mentally disturbed ang isa ka-victim, Sir Val. That's right. So, wala na burden karon on the part of the Philippine National Police, labi na kantong magpasaka og kaso batok ni Gol, Juro Busonggol. Wala na burden karon on your part nga kamo pa mo establish nga doon na siya ay mental problem. Ang inyong region is purely kanto yung kaso nga naitabo, Ma'am Perez. I-request natin na Yes, ma'am. hapon, request na to na siya. So, ang PNP na to ang mag-request di hapon, anak Sir Val, para i-attach na to sa affidavit o doon sa mga papers or documents na i-file na to sa court, Sir Val. I see. So, kung pananglitan, ma'am, positive nga mentally drained, unsay may tabo sa kaso, ma-weekend. Oo, ang court na po ang mag-decide ng Sir Val kung ano ang magiging decision for this. And kung if ever na ina siya, mag-seek talaga yan siya ng medical attention. And hopefully, matabangan siya sa gobyerno para ma-heal or magamot siya, Sir Val. So, finally, ma'am, no, from my end, Sir Val, no? From my end, finally, ang suspect sa pagkakaroon, kumusta naman? Ang iyang medical bulletin, okay na ba? Both the suspect saka ang ato ang victim, Sir Val, si nasa, and hopefully, maging okay na dito silang duha. Okay.
Ma'am Perez, ma'am, siguro lastly, no, kini siguro usa lang nato ka advice sa inyong level po siguro sa mga kapulisan nga pag ingon ini unsa ka bug-aton imaway nato ang kaso o ang usa ka tawo nga madala sa inyong station kung unsa iyang sitwasyon, no, kay kini usa ni ka himplo basin ba og basta-basta na lang dadun nato sa ospital daw nya duna siya problema sa mental niya nga sitwasyon basig magkaroon og problema, so kini usa na ka pagtulun-an, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Alright, atong nakauban si Police Lieutenant Perez, Brigada Ambal. Yes. Ma'am, thank you for your time. Imong gigahin alang kanamo diri sa Encuentro program over Brigada News TV. Okay. Salamat po sa Carlos. Salamat kayo, ma'am. Okay. Thank you kayo. So ang atong mga spokesperson karon na Brigada Ambal sa PNP, murag makita nato no nga dunay trending kasagaran mga babae na. Mga babae, no? Oo, niya Police Lieutenant Police Lieutenant. So nindot mo gud po ni mga babae kay Yeah, pinod. spoken ba, no? Soft spoken. Soft-spoken sila. Kuan kayo, mananoy kayo. Mananoy ba? Oh, dili madaog mga taranta nga mga kuan bitaw. Singgaak. Okay. So, mao to ang sitwasyon mga kaigsoon, no? Gi-ready na Brigada Ambal ang kaso. And then today kay National Heroes Day man, walay opisina. Mapinding siya karon. Pending siya karon, so probably tomorrow ma-file ng kaso. Batok ngadto ni Joro Bosonggol. Ang actually biktima unta ni siya karon nahimo ng suspect. Onya ang iyang na biktima mo pod ning si Juanito Bactol, ang Civil Security Unit sa George P. Royeca Hospital, Brigada Ambal. Murag naa pa man siguro ilaik mga pasyente ka na adamay ani, no? Nga naigo pod sa iyang pagpamusil. But anyway, ang issue magudre nga nakita nato Brigada Carlo matong Kinsa mo take og responsibility. O diya mo to nga Kay mura man nahog nga breach of security sa Hospital God, Brigada Ambal, no? Pero bago dito sa ospital, Brigada Carlo, kini atong kuano ni sa atong mga police station. No, nga dapat atong giingon gani kang Lieutenant Perez nga dapat unta naa sila kana pag-abot sa mga suspects o pag-abot dito sa mga gi-rescue nila, giabot dito sila mga dinakpan, dapat makita nila na sila kaning si tawag ani. Ilang evaluation, no? Doon ay mental or psychological, mental evaluation. Kay kanang physical ano man na makita man nimo dayon og nasa samad. Ug panalitan Brigada Carlo sa samad. No, kato siya kay na disgrasya man ito siya. Kung tan-aw man lang siguro nato nga dili gyud kayo grabe iyang mga samad. Kunya medyo tan-aw nimo nga uy murag may ano ni siya gamay, murag may mentally challenge ni siya. So di lang ni nato nadug hospital. Usa obserbaran sa nato. No? Unya kay namay mga first aid siguro nga mga gamit ang ang atong police station. Na sa sigurong ayom-ayomon. I don't know kung unsa ikasulti nimo ana mga nga sitwasyon. Para nako Brigada Ambal murag lisod sab na siya, no, kay siyempre di man trabaho sa mga pulis ang pagkandak og pagtambal ngadto kanila. Labi na kay kuan kanang atong mga kapulisan underman kay sila, no? Kay numdum ko sa netabo dito sa Cagayan de Oro, Brigada Ambal nga dunay usa ka buhubog nagmaoy yung mayo. O niya dayon kay ang mga parente niya gipa-safekeeping. Ang hubog kay maoy naman, mga away na. So dito gipa-safekeeping sa PNP, niya kay safekeeping man gisod ra po dito sa prisuhan. Ndabe karon. Na may buang dito sulod. Unya gigutom na kay way naghatag og pagkaon. Nalukod. Ang nahitabo kanang stand bitaw sa katol. Kanang stand sa katol. Lata man na. Ha? Lata. Hait man na. Mao'y gigamit, gigulgol ang tiyan, Brigada Ambal. Gigisi ang tiyan, gikuha dito niya, gihabhab ang kasing-kasing ug ngatay. Ew. Ay. Grabe. Mo na nga dili na mga lessons learned na siya nga dili sila dapat magpataka og dawat anang mo na nga dapat do nagyoy psychological intervention. Ikaduha, dapat inga na ang atong mga police station bisag gamay sila, no? Medyo pigado ang ila. Dapat naagin sila area nga butangan ana. Kaya di na nimo pwede isagol dito sa mga piniriso. Ingon gani si Ma'am Perez ganina nga ato gani mga prisuhan sa pagkakaroon puno-puno na. Brigada Ambal, so asa pa man sila mangita. Kani nga concern, kani nga problema Brigada Ambal. Dapat do nagyoy ko anani close coordination sa atong local government unit, no? Kay aron gyud nga
kana bang ang unsay kakuwangon sa mga buhatan sa atong mga kapulisan Brigadang Bal, at least it will be reciprocated by the intervention coming from the local government unit. Yan. Sa among pagbalik mga kaigsunan at ang mga dugang pang mga isyu sa pagbalik sa Encuentro. Welcome back, mga kabrigada, din sa atong programa ang Encuentro. Kauban na to si Kabrigada Bal Gilaran ng Yapon, mga kaigsunan. Yes, Brigada Bal. Okay, so balik ta gala mga kabrigada, diri gyapon sa tulo pa naging encuentro padayon kita magadala sa mga issues, mga hisgot sa mga butag nagalabigit kada tanan Brigada Carlo. No? Right. Balikan nato ning hisgutanan. May tungod sa nahitabo dinhi karon sa ospital. Ang initial gyud aning impormasyon na Brigada Bal, no? Kaning ang sinugdanan gyud na nahitaboan pinasikat sa atong impormasyon nga na kuha og ato po na reported ngadto sa atong mga kabrigada dinhi nga nakadugo daw ni ang nakadugo ang koridor sa Dr. George P. Roica Hospital samtang nabulabog ang tanang mga pasyente nabulabog ang tanang pasyente. Tiya mo na buto-buto ba yan? Buto 9 mm ba ya? Oh, 9 mm. O niya ang tanan nga mga staff alas 9 niadtong buntag sa Huwebes. Walay magtuo nga usa di ay kapag pamusil ang natigayon sa Anglet Hospital Malagide. No? O niya nagugat ang komosyon sa diyang gisaway kun gisita. Oh, gisita. Sa Civil Security Unit, Pangulo, sa ospital nga si Juanito Bactol Galagaran, ang pasyente nga si Gol, Joro Bosong Gol. Nga neto'y gayon na nagtambay ko no, sa billing section. Apan, nahulog sa confrontation ang simple nga pagpanita sa maong gwardiya. Alright. So, hangtod nga milungtad sa dinumugay. Nagdumog sila dito. Karon, malampuson nga nailog ni Gol ang armas sa gwardiya. Oh. Sa ato pa, maskusgan si Gol. Mayo. Ha? Mayo, may pangamot. Hay Mayo. Ang gwardiya? Kining suspect. Sa ato pa ang gwardiya na overpower. Na overrun. Oh. Dapat siguro katong si Gol may mupuli dito pagkagwardya. Kay maskusgan. No? O niya dayon na matod sa mga nagsaksi dili maubos sa 5 ka mga buto ang gibuhian sa pasyenteng si Gol. So siya na namusil karon. Brigada Carlo, nindot ni kay makauban na nato sa linya live sa telepono ang atong hospital administrator si Sir Glenville Gonzales. Sir, good morning. Welcome diri sa Encuentro, Brigada Val ug Brigada Carlo imong makauban karon. Yung butag po, good morning po sa tanan sa Naminaw o especially sa atong duha ka angkor. Yes, Sir Glenville, una sa tanan, mahimo ba nga mahibaw-an na to unsay medical status karon? Tali sa atong civil security officer og kaning hinganlan og Bosong Gol. Yung dalawa nating involved doon sa incident, especially si CSU Galagaran is okay. He was transferred to another hospital for more management. Pero naoperahan na siya dito sa Rijeka. And then doon naman sa suspect natin, he was operated yesterday. Okay. And stable naman ang kanyang vital signs, no? Yun lang, he has to be restrained kasi medyo combatant siya at saka he was already examined and parang declared na siya as a psych case, no? May psych problem yung ating suspect. He was assessed and evaluated by Dr. Rose Kirapas, our in-house psychiatrist. So, kailangan nakafocus yung kanyang dalawang kamay. And then, he was already prescribed mga gamot niya for his condition. Available naman sa hospital natin. There's still a PNP personnel assigned to watch him. And then, yung watcher niya, pumapasok lang sa room niya para kainig siya. May information na lagi natin siyang nilaline. Ibig sabihin, binabalik yung swero, yung dextrose, kumbaga. Kasi ginangat niya, tinatanggal niya, tapos pabalik na naman ng staff
So far, he is good, he's stable, and I think hopefully ma-discharge na siya in these coming days. By the way, asa dapit ang mga igo nining inganlan og Joro Busonggol, Sir Glenn? Isa lang naman yata yung kanyang tama dito sa may chest niya, Chest. left side. Okay. There's only one wound, no? Gunshot wound. However, it's not fatal. Kung sa maning nga klase sa pusil ang gigamit, Sir Glenn? Ang pusil na ang bala nga nakita ng 9mm, I'm not wrong, ha? 9mm caliber 9mm. Ang gigamit adtong a certain sundalo. Yeah. I see. So, however, kadtong atong member sa CSU, confirm, 5 kabuk ang samad. Asa dapita, Sir Glenn? Ang sugat niya is, meron siyang dito sa may chan, Yan. tapos meron siya sa may shoulder niya. Shoulder. And then, parang ang tawag niyan, from the left shoulder yata. Okay. Tapos lumampas papunta sa nagit yung kanyang dick. And then yung true entry dito sa tiyan na isa. So, with those 5 ka gunshot wounds, Sir Glenn? Kung titingnan mo, parang ganun nga. Pero tama, kasi parang lusutan parang true and true yung sabi ni Doc Ryan. So, kani karon mo medyo heavily wounded pero okay ra pag human sa operation, okay ra. Wa bay mga complications so far? So far wala naman kaming nalaman pang complications. When I talked to him the following day after the incident, he's okay naman. Coherent naman siya. Sir, usay rason nga gibalhin siya sa lain nga tambalanan? Kaya kasi meron siyang meron naman kasi siyang HMO, no, kasi regular naman si Eshe Balagaran. And then wala naman kasi tayong private rooms available ngayon sa ating hospital kasi nga kinonvert natin siya into COVID center. So we really advise na para maging comfortable din yung kalagayan niya kasi he was admitted doon sa non-aircon natin na room. Doon merong sariling comfort room pero sa condition niya, he needs a better accommodation. Meron din naman siyang HMO. Sir Glenn, pwede ba minimo matagaan o ginisya lang nga background? Kung sa'yo tabo sa diyang gidala ni siya, niya ng gabi sa Miyerkules. Nga murabag gihatod sa atong mga members sa PNP gikan sa Police Station number 2 diha sa George Ruyeca Hospital. Unsa ba gyud ay problema nganong gihatod man siya diha? Initially, we were informed that nakita siya ng Papa 2 mobile sa kalsada, no, na sugatan, may mga paso, parang siguro involved sa vehicular accident or whatever. Then he was brought to the emergency room. So, ginamot siya sa ER, no? After nang nagamot siya, sabi niya, okay naman siya. Pag na-discharge siya, kung titingnan natin yung chart niya, he was discharged. Ibig sabihin, pag sinabi mong discharge, na-manage ka, natapos yung paggamot sa iyo, at uuwi na siya. So, pinauwi na siya. Kasi he was not showing naman any signs na kung sabihin mo na parang, tawag nito, parang nagluya ba or what, wala man, bastog man yung pasyente natin. So, pinauwi siya, na-discharge na siya. Tapos, hindi pala siya umuwi agad. So, nagpunta siya doon banda sa may billing natin, sa may billing office natin. And then there is a door there, parang exit entrance ng mga employees natin. And then he went inside. And then when he saw the comfort room,
pumasok siya sa comfort room. Okay. So, siyempre, na-shock yung mga empleyado natin doon sa billing section kasi matagal siyang lumabas sa CR. Aha. So, since nakita nila na may mga sugat nga, no, may mga pasa, at may mga bandage siya, our staff were worried baka kung ano nangyari na sa loob, baka collapse siya sa loob or whatever. So, tumawag sila ng CSU. Okay. So, pinuntahan nga ni CSU Galagaran, kinatok niya, tapos nung lumabas yung pasyente, hindi naman natin alam kung hindi naman alam ng CSU natin na meron pala siyang parang psych problem, ano. So, ang kinausap ko si CSU Galagaran, sabi niya parang nung kinakausap niya yung patient, ang dating sa kanya parang yung tawag, meron siyang term pero hindi ko lang talaga maalala, sorry. Murag buang, or murag hindi nalisuan? naman siya parang nagmamakaawa na something like that. Okay. Tapos kasi may distansya naman si CSU Galagaran daw sa kanya, sabi niya. Tapos nilukso na lang siya, tapos inago yung baril niya. Tapos ang lakas na daw, malakas talaga siya. Malakas talaga yung natin, yung suspect natin. And yun nga, naaga yung baril niya and naputukan siya, natamaan siya. So tumakbo siya papunta ng emergency room, then he was managed there. Tapos na-forward siya sa operating room, na-operahan siya. And then after which, doon ay nakaresponding a certain sundalo. Yung sundalo yata ay parang blessing disguise doon siya sa compound natin. Okay. Kasi schedule yata nila for swabbing. That day, no? Mapapasubject sa RT-PCR. And then pag natapos yung commotion doon sa loob ng billing section, lumabas yung suspect natin. And then Bit-bit ang armas. Naglalakad siya, bit-bit niya na yung baril niya, tapos yun nagpapaputok siya. Siguro narinig ng sundalo na nandoon, neutralize siya. Kaya yun, natamaan siya. Okay. Now, karon matun pa sa imong statement kaganina just a while ago nga dunay observation gikan sa atong psychiatrist in-house nato diya nga ang maong pasyente dunay problema sa pang-iisip, Sir Glenn. Yun ang assessment ng psychiatrist po natin. So, what ni siya ma-discover the night before sa diyang gidani siya sa mga otoridad nato diha sa ospital? Wala ma-properly evaluate og unsay mental status niya. Hindi mo kasi yan hindi mo siya sa face value unless may record siya. Okay. Nalaman na lang siya nung na-discharge na nga siya kasi marami siyang sinasabi, marami siyang mini-mention na parang disturbing. It's about his wife, gano'n, something like that. And then yun nga, parang nung tinanong na kung sino yun, parang psych. Kasi that was a Tuesday. And Tuesday kasi is psych natin, schedule lang siya ng mga psychiatric patients natin, Tuesday and Thursdays. So almost all na nandyan sa natin, sa OPD, may mga naka-line up tayo dyan ng mga psych patients. And then hindi naman yan ini-expect na ganun ka-violente, na ganun ang mangyayari. Kasi every Tuesday and Thursdays, it's a normal parang situation na may mga psych patients tayo dyan sa hospital natin. So, ingani nga sitwasyon na Sir Glenn, no, diin more or less, matawag na to nga nabulabog ang sitwasyon dito sa hospital tungod aning sitwasyon. Wa batay kuan, unsabay inyohang protocol when it comes to kining mga tao nga i-turnover diha sa inyohang tambalanan, labi na kani gikan sa PNP or gikan sa lain nga mga grupo aron nga malikayan ni siya? Well,
we cannot choose our patients kasi, di ba? So, Right. pag dumating dyan sa hospital, dinala, especially kung wounded, gagamutin siya. Gagamutin siya. If it does not warrant admission, i-discharge siya. Okay. No, and then hindi nga wala siyang binayaran, we did not collect anything from him after na na-manage siya. So it's not even true yung mga bash nila against the hospital na naburyong because of the bill or whatever. It's not true kasi hindi naman siya pinagbayad. Right after the incident, I met with Engineer Risa Patches, yung head ng ating public safety office, PSO. And if possible, sabi ko, nag-request ako na if there would be more regular CSUs to be deployed in the hospital kasi it is only the regular plantilla CSU natin ang may issued side arms, no? And then I also requested for deployment ng traffic enforcers since we observed that day na since our parking area doon sa likod, nandun kasi yung COVID center natin, so iniiwasan natin na may makapark doon. So ginagamit natin yung ating sidewalks, no, na as parking area. So papareview natin yung ating traffic flow, yung ating parking scheme, papareview natin sa PSO. And then I also requested for a briefing or orientation for mga safety protocols that we need to do when that incident would recur. Siya 45 years naman ang hospital natin, pero kung matitingnan natin, baka ito yung first time na napangyarihan tayo ng ganito. So yun ang mga Is it safe isolated. to It's say very isolated. moratag isolated na nakakwanta na gikan sa imo, ano, isolated, pero murabag something like nasudlan tagbuang, Sir Glenn? Masudlan mangyud ta kasi pasyente man yan sila. Hindi man natin pwedeng i-refuse i-manage yung ating mga psychiatric patients or psychiatric na mga tao. Kasi nga meron tayong schedule for them Tuesdays and Thursdays. Sir Glenn, kini sa security nga situation. Ang ato na yung guard nga nakakaroon sa Torre ka Hospital is mga si issue din sila, dili din sila mga blue guards? Hindi po. They are civil security units po ang mga guardia. Kaya murag na concern nga na nga medyo magpadugang og si issue. Pila na ikabuka katong si issue nga naadya nga nagabantay? I think 12 or 14. Out of 14, pilay nagdala service firearms sa Sir Glenn? Sa different posts yan sila, sa 2 shifts yan, 2 shifts. So, Okay. yung yung number na yan, i-divide mo pa yan. So, meron tayong 3 hospital guards na naka-assign sa ER, then meron tayong naka-assign sa entrance gate, meron tayong naka-assign sa dialysis unit, meron tayong naka-assign sa exit gate, and meron tayong roving doon sa likod. Kaya nakita magod na to, Sir Glenn, nga medyo gibuyag siya ni si issue chief diya si Sir Galagaran. O niya, medyo murag siya rausa, no? Si Chief Galagaran lang ang nagbuyag niya. O niya, murag walay nakasupport niya nga laing guard. Ingon ni ana bang nahitabo? Yeah, kasi malayo yung siyempre titignan yung hospital, nandoon sa kabila yung ating entrance at saka exit. Diba? Nandoon siya sa loob kasi siya ng building na nangyari. But there were 2 employees pa na naka-support naman din kay Sir Galagaran. But according to them, that the person was really very, very strong that time. Siyempre, di ba, baka may mga adrenaline release or whatever. Pero sa imong assessment, Sir Glenn, kanang concern nga medyo magpadugang. Natanaw nimo kulang? Yeah, sa tingin ko, hindi siya sa kulang. Ang ini-request is regular. I cannot demand for more numbers knowing na syempre hindi lang naman hospital ang binabantayan ng CSU natin. Marami tayong installations, marami tayong offices, marami tayong buildings.
hindi lang sa government center, sa terminal natin, sa slaughterhouse, sa demo farm, sa Sinawal, and kahit saan to, sa sanitary landfill. Marami silang deployment, ano. So kung ano lang yung kung pwede na ibigay sa atin, yun lang. Ang ating plan is kung regular kasi ang naka-assign, kahit pa paano, may sidearm yung naka-assign dyan. So kumbaga merong makaka-responde because ano naman ang use ng somebody na mag-respond na hindi naman armed tapos yung kinukonfronta mo may armas. So bali sa pagkakaroon na Sir Glenn, out of several CSUs, pila ra kabuk ang dunay sidearm? Sa shift ni CSU Galagaran, I think parang siya lang yata ang regular tapos sa gabi isang regular din yata. Kasi hindi ako gumagawa ng deployment kasi ng CSU natin, it's the PSO. Oh. So finally, Sir Glenn, unsay mga courses of action na imong implement after aning incident? Well, okay naman yung ating yung ating entrance at saka exit, saka yung triage natin na situation. Kasi ako, hindi ko naman siya na parang security breach because hindi naman siya nakapasok sa hospital with an arm. Parang ganun, no? Kumbaga, pumasok siya doon, nakapunta siya doon kasi nga pasyente siya. Wala siyang intention siguro din talaga na manggulo o manakit. It just so happened siguro by that time na the patient was disturbed, no? Baka nag-snap siya or whatever, and then when he saw the gun, baka ang inisip niya agad is ipatayin siya or sasaktan siya and everything. So, yung survival instinct nung taong yun was baka nag-trigger siya. So, kaya nagawa niya na yun. Yung siguro kung sa tingin ko, kung hindi siya nakapasok ng comfort room or walang masyadong sumita sa kanya, baka hindi siguro nangyari. Kasi according to one of our staff, he was even offered a wheelchair kasi nga may mga sugat siya, baka gusto niya maupo and everything. So sabi niya naman okay lang man daw siya. And then another staff was even inviting him na magbigay siya ng food, na bitbitin siya doon sa dietary natin para pakainin siya kasi kawawa nga talaga siya tingnan that time. Sabi niya okay lang man din daw siya. So ganun yung nangyari, no? Baka ang sa tingin ko, I really don't know kung I haven't read yet of the investigation kasi inimbestiga naman yun siya. Baka may masabi akong contradictory doon sa result ng investigation. But I think sa tingin ko baka lang nagkamali lang siya ng akala ba na alam mo dadaktin siya or whatever kasi nga meron siyang problemang iniisip that time Sir Glenn, lastly, isip administrator sa hospital, wala ba naabot sa imong mind nga ang atong mga CSU na dili na nato padadon og armas, kuha na lang arnis na lang, bunal na lang ilang dadon para way mailog? Hindi rin kasi syempre hindi lang naman ganun ang ating problema minsan diyan sa hospital, no. Even naman kahit sa mga private hospitals, I think armed naman talaga yung mga guards nila. Lang talaga, simple situation gone wrong lang talaga sa tingin ko, and I think hindi naman siya naging parang usual occurrence diyan sa city hospital natin. It was just a very unfortunate situation. Okay. Sir Glenn, salamat kayo sa imong time. Imong gihatag diri sa atong programa sa Encuentro program over Brigada News sa TV. And we deeply appreciate your time. Thank you and good morning. Thank you rin po sa inyong lahat. Thanks for having me. Alright, Brigada Bal, no? Mato ang atong pagkinabi kang Dr. Glenville Gonzales, ang atong hospital administrator sa Dr. George P. Royeca Hospital. Aton hisgutan karon Brigada Carlo. Wapo itong suggestion ba? Batuta. Aton ang hisgutan karon.
Balik sa atong programa ang Encuentro, Brigada nga Val. Balik ta, Brigada Carlo ug mga kabrigada. Balik ta diri kay nindot ning ato mga hisgutanan karon, no? Right. So, balikan nato tong atong paghisgot mais tungod sa nahitabo sa ospital. Kay pila to katuig, 40 years na ang atong ospital. Kapin sa 40 katuig. Katuig. Ya, Tapos kato pa daw kuno nahitabo ang maong insidente. So, mo to gani nga kining panghitabo nga sama ni anak Brigada Carlo, dapat matagaan nato kana og dakong leksyon. No? Ay opener sa atong mga labi na sa atong mga naa sa ospital, no? Wa ganito nagsuggest kang si Administrator Glenville nga og pwede lang dili na lang sila magdala og armas di sa sud. Kana lang batuta, no? Batuta kay kung naay armas magod mga kabrigada, Brigada Carlo, mao ni ang makapainit sa mata sa mga tao nga butang nato mentally deranged siya o depressed siya. Unya kay balo ka ang mga tao nga na Brigada Carlo na ay operation ang ano diya kanang spirit sa operations, no? Kanang mga tao nga na depressed, nagalihok pod ang yawa diya sa ilaha. Mao na natingala sila nga kusgan daw kayo. Ano na mga buang Brigadang Bal mo na nga kanang mga buang di gina nato kampiyansan binagdag ko kay lawas kay delikado na gawas nga dakog lawas unya karon may pangamot. Og nasi pangamot karon. Unya karon ang gwardiya dili gid kay siya well trained. Na siyempre natural lang siya nga gwardiya, kaagi lang sa training gamay. Unya karon dia ang makasulod diha karon nga dunay diferensya sa ulo unya may pangamot pa gid siya, karatista siya, black belter siya. Wala gyud. Unya siguro tan-awon pud nato balik dia Brigadang Bal sa komposisyon sa CSU noon sa bay mga requirements niya kay kasagaran atong na ibawan ganina mga kuanda dito mga job orders unya dili siya regular kay ang regular mao ra may matagaan og pusil kay under sa government regulation dili man ka kung job order ka wala gyud butang ay kahatag diya sa imuha bali dili ka matugyanan og butang like ini computer ba o bisag unsa how much more sa pusil Brigadang Bal. So wala gyud katurang regular nga mga empleyado mao ra gyud ma-isyuhan og pusil kay do naman sila accountability being a regular employee. Tama. Unya Brigada Carlo ang ngano nga to ning gisgutan karon importante man gud ni kay posible ni nga mahitabo sa uban pang hospital. Og dili lang sa mga hospital, sa mga public places. Like for instance kanang mga malls, no? Mga private hospitals, schools, no? Uban pa. So pwede ni nga mahitabo nga kun ang atong mga gwardiya Brigada Carlo dili gyud siya unsa ni? Dili siya preparado, no? Dili siya trained, no? Labi na ang kanang pag-psycho sa pag-evaluate nimo sa tao nga mosulod sa imong sa atong kumpanya, mosulod sa ka-establishment. Right. Dapat ang gwardiya dito pa lang sa gawas ano na niya, matanaw na niya o niya masaiko na niya, matimbang-timbang na niya kung kinsa man ning tawhanan ni nga mosulod man ini, di ba? Kay kung dili nimo na mabantayan sama ni adto, although kadto siya ingon pa nila sa mga na-interview nato sa pulis kay wala man daw sila nakit-an nga problema. No? Kay mato sa madan lang daw siya, pero di ay deep in na siya problema. Kanya nga kung gikatingad-an, Brigada Carlo, ya katong pagsulod niya dito sa hospital, dapat mo agi magyud na og disc, di magyud na pagsulod nimo na magyud kay disc nga adtuan dito. Not unless og grabe gyud ka nakawil ano ka na, stretcher ka na. Gidaman siya sa emergency room. Emergency room. Bisan pa gani dito sa emergency room na naagya po'y investigation nga himuon dito. Di ba? Magtuki-tuki sa ka. And then, kamutong mga nagtuki-tuki, mahibuan mo kung unsay dagan sa iyang istorya. Or not unless, o di naging siya maka-istorya. So, mao na akong nakitaan nga dapat dinhi pa lang daan sa unang pagsulod pa lang kung imo na siyang mabantayan, imo na siyang makitaan, imo na siyang ma-evaluate kung kinsa siya, unsa ang iyang pagkatao, tingali dili mahitabo nga sama ni Brigada Carlo unya ang nakataya ra ba diri kinabuhi. Kasayon lang day ilogo ng armas Brigada Carlo. Sayon kay nagluya-luya man ang CSU. Wa man siya usara day kabuok ang naipusilya no katora si Galagara matong chief. Kay siya ra may regular Brigadang Bal. Mao na nga kana dapat lang taon nagmayo no i-review na nga palisi sa atong mga tabalanan labi na kung mahisgot sa uban nga mga private mga public hospital sa Cebu City Brigadang Bal wala na may mga CSU So Blue Guards. Blue Guard naman. Blue Guard naman. At least ang mga Blue Guard company ang mag-take over sa security, ilatanan ang personnel,
ang mga firearms ilahapon mo dapat i-review na ni karon diha sa City Hall. Oo, Brigada Ambal. Kaya dapat og blue guards mo gamito na to ang atong maintenance, ang atong responsibility sa city magaan. Correct. Ano man, kaya ang blue guards naman dito, ang ilan naman ang kumpanya naman nila mo magatiman sa ilang gwardya, manwildo sa ilang gwardya, ang Correct. benefits sa ilang gwardya, ang armas sa ilang gwardya. Kaya kung nga na manggod ang punto nga kung magbutang man lang tag gwardya, unya wala malay pusil, unya wa pagi bisag batuta, unya dili pag yung train. Naon sa mahitabo karon sa atong mga tao diha karon sa ospital nga. Pwede ba gudayin na nga ang atong property like hospital ato lang butangan dito mga job order nga mga dili train sa ilang trabaho, no? Di tingal na pwede Brigada Ambal. Busa kinalan i-review nagmahay nila kay tanaw sa may tabo karon ang kaso nga gipasaka sa PNP kato mahugman to nga walay pulos. Kay karon doon na findings gikan sa in-house nga psychiatrist nga mentally deranged among tao. So kana dili na mo prosper dito sa korte sa akong pagtan-aw Brigada Ambal kung ila magani nga iduso among kaso because during the time nga nahimo ang krimen ang maong pasyente karon na pamatud-an nga mentally drained gani in fact dito karon sa ospital restless ang maong amang tao Brigada Ambal ang mga Kamot. kuan pangtangtangon no Diyan nakapusas. pero ang kanabang Yang mga dextrose dextrose, ginatanggal niya. tangtangon man alright so mo na kinalan ato ng tanawon og mayo Kay kung ato ning pasagdan Brigada Carlo, dili man gud nato ni pila pa ka gwardiya mamatay diha pagkagwardya mamatay o laki pa ang mga pasyente Brigada Ambal Unya kanang unya araba sa akong nahibaw-an Brigada Carlo kini nga atong Rica Hospital usay naarabay dadon diha nga mga pasyente nga kuan kadang uban diha mga nasa gawas mo mga NPA no uban mga nasamaran nga mga laing grupo ba so dadon diha so unya karon kung dili prepared labi na ang atong security may dako nga posibilidad nga naapay daghang may tabo diha. So karon nga mintras sayo pa no tama tong imong suggestions nga og pwede lang i-review ni siya og maayo kay kung pwede dili na lang nato butangan og kining mga job orders nga mga tao diha nga kung pwede man lang ta makakuha og mga blue guards. Blue guard Blue na. guards kay para sigurado Blue guard na. accountable sila ba? Of course. Kay siyempre kung ang company sa mga Blue Guard mo propose man na og proposal ngadto sa city government, no? In fact, sa Cebu City Government Brigada Ambal, halos tanan dito nga mga buildings, pulos na Blue Guard ang nagwardya. Wala na yung mga CSU. Kanang mga CSU dito na ipamutang sa mga parke. Mga parke o uban pang mga area. Kanang mga nagman sa traffic o kanang mangulikta sa traffic Brigada Ambal, wa gani na sila yung mga pusil. Nga naman, kay dili man kayo delikado ang delikado. Pumadto ta sa Davao, Brigada Carlo sa DMC. Blue Guard man gwardiya Blue Guard? mga Blue Guard, no? Oo. So dapat i-review na nila karon kay murag pasay na kay na nga ang ato mga CSU di gyud na nato mabutangan og pusil until nga mamahimo silang regular. Kaya mga kurtirminos, maguna sila kasagaran. Correct. Kanang mga JO, job order, mag-renew sa ilang kontrata after 6 months. Kung ma-renew ka, maayo. Pero di ka ma-renew, wala, goodbye. In fairness po sa mga CSO, Brigada Carlo, siguro, pwede man na siya kanay CSO, pero dito siya ibutang sa dapat niyang butangan. Kana. Nasa pwesto nga dapat butangan. Kanang dili kayo mga areas nga critical. Hospital ba na? Right. So, Brigada Ambal, mo na nga itong gisgutan karumutaga, ang importante lang nga doon na tayo point of resolution, no? Na ma-review, matanaw maayo sa city government, gumikan kay kini, kung dili na to, sayo nun kagkapin 40 katuig, ay panahitabo karon, no? So, na-timingan, natsambahan, o bisan pag mayroon tag-isolated case sa Brigada Ambal, but Nahitabo na. Kinahanglan na tanaw nilang maayo ang ilang policy karon. Kay dili lalim kinabuhi na
ang nadia sud sa Tambalanan. So karon maka-create man na kanang nahitabo karon maka-create man nagdugay na mawa diya ang kuan kanang Trauma. Ang trauma. ato mga kadungog lang kag buto matruma man ka ana. Oo. O diya kanang mga masakiton pag ida karon makadungog silang buto ni ana. Oh, so di dako kay nag-epekto Brigada Carlo. So mo balik ang responsibilidad nag-ingon man ta kinsa may atong paninglan ani kinsa man siyempre wa tay laing paninglan ang atong gobyerno mismo. Ah. Nga dapat sila mo matana, mo tanaw sila, mo estudyo sila kung unsay dapat angayan nga buhaton sa mga sitwasyon nga sama ni Brigada Carlo. Dahil salamat mga kabrigada sa inyong pagtutok kanamo dinhi sa atong nga programa ang Encuentro nga programa sulod sa usa ka oras ug tunga dinhi sa atong tulumanon. Mga kaigsuunan ug mga kabrigada, magpasalamat kami kanila. Ayaw kalimot ha, Lunes hangtod sa Biyernes dinhi sa atong programa Encuentro nga mag-uban-uban kita sulod sa usa ka oras ug tunga aron hisgutan nato ang mga issues, mga panghitabo sa atong palibot nga nagalambigit ka natong tanan. Daghang salamat kini si Kabrigada Val Gilaran. Ako sam si Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mubarog alang sa kamaturan, kagawasan ug kangayan. Kini ang programang Encuentro!